Dahil walang preno, sumalpok sa guardrail ang R32 sa isang kurbada at naghanda para sa isang malalang suicide attack kay Reyesok. Sa halip na lumayo, biglang nagpreno ng maaga si Reyesok at idinikit ang likod ng kanyang FC sa bumper ng R32 para tulungan itong magpreno gamit ang sarili niyang sasakyan. Nagulat si Rin dahil hindi kayang suluhin ng FC ang bigat ng dalawang sasakyan lalo na sa pababang kalsada, at pareho silang mabilis na bumababa patungo sa toll booth sa dulo ng kalsada. Biglang tumabi ang Z33 ni Ikeda at idinikit din ang kanyang sasakyan sa R32 para magtulong sila ni Reyesok sa pagpreno. Uminit at nagbaga ang mga preno ng dalawang sasakyan sa tindi ng pressure. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Reyesok at Rin ang pamilyar na amoy ni Kaori sa loob ng kanilang mga kotse na nagdala ng luha sa mga mata ni Rin. Paglampas sa mga traffic cone, tuluyang huminto ng ligtas ang tatlong sasakyan sa tapat mismo ng toll booth. Matapos ang madilim na tapatan, gumaan ang loob ni Rin Hojo. Inamin niyang 2 taon niyang pinahirapan ang sarili, at ang karerang ito ang nagpalabas ng mga nakatagong emosyon na hindi kayang idaan sa salita. Nagpasalamat at humingi siya ng tawad kay Reyesok nang mapagtanto na pareho silang nagdadala ng iisang sakit. Habang pabalik sa expressway, napansin ni Matsumoto ang mga pinsala sa FC pero laking pasasalamat niya na ligtas si Reyesok. Nakita rin niyang mas masigla na ito, at inamin ni Reyesok na ang laban ay nagsilbing lunas at nagpaalala sa kanya ng tunay na pakiramdam ng pakikipagkarera, sakto para sa nalalapit na huling laban ng Project D. Sa kabilang dako, nagtataka sina Atsuki at Aitani sa gasolinahan kung anong klaseng driver ang pambato ng Team Sidewinder sa downhill. Naalala ni Aitani ang sinabi ni Kenji na ang driver na ito ay eksperto at lumaki sa mismong bundok na karerahan, katulad ng background ni Takumi. Nang sunduin ni Takumi si Mika gamit ang 86, nagulat siya na naka-uniforme pa ito dahil hindi na nakauwi para magpalit, pero nangako si Mika na ituturo niya kay Takumi ang tamang pag-swing. Sa driving range, palaging sumasablay ang swing ni Takumi kaya pinagtawanan siya ng ibang manlalaro doon. Napansin din ng ibang golfer si Mika at natsitsismisan ang kagandahan nito habang naka-uniforme. Napansin ni Mika na sumasablay si Takumi dahil mas malakas ang kanang kamay nito kaysa sa kaliwa. Pinasubok naman ni Takumi si Mika na pumalo. Kahit nag-aalinlangan dahil baka may masiwalat sa kanyang palda, bumanat si Mika ng isang napakalupit na swing na nagpanganga sa mga naroon, habang si Takumi naman ay namula at natulala matapos itong masilip sa kanyang pag-ikot. Nag-aalala naman sina Aitani at Kenji dahil kung 8-6 din ang pambato ng Sidewinder at may strategist pa sila, ibig sabihin ay handa silang ibuhos ang lahat para matalo si Takumi. Sa Tsubaki Line, seryosong nag-eensayo ang downhill driver ng Sidewinder. Ipinaliwanag ng strategist na si Kubo na bukod sa lakas ng makina, preno, at bigat ng kotse, kailangan ng isang driver ng kakaibang pakiramdam o sixth sense dahil ang mga kalsada sa bundok ay hindi ginawa para sa karera. Sa kabilang banda, binalita ni Go Hojo sa isang miyembro na binitawan na ni Rin ang kanyang R32 at bumalik na sa dati nitong trabaho. Bagamat naiirite si Go kapag naririnig ang pangalan ng kuya niya, mas nakapokus siya ngayon sa laban nila sa Project D. Sa Akagi naman, sinubukan ni Keisuke ang kanyang bagong upgrade na FD at humanga sa lakas nito, bagamat alam niyang sa Tsubaki Line lang talaga masusubukan ang totoong setup nito. Sa Akina, huling ensayo naman ang ginawa ni Takumi pababa ng bundok bago ipaalala kay Bunta ang mga delivery dahil aalis siya patungong Kanagawa. Napansin ni Bunta ang kotse at nagulat sa tindi ng kakayahan ni Takumi na i-maintain at huwag maporsa ang kanyang mga gulong. Dumating ang Project D sa Tsubaki Line, at inutusan ni Reyesok sina Takumi at Keisuke na mag-focus lang sa pinakamahihirap na parte ng kalsada dahil sa tindi ng haba nito. Napansin ni Fumihiro na may nagbago sa aura ni Reyesok pero nilihim lang ito ni Matsumoto. Sa kabilang kampo, inutusan ni Go si Kubo na tutukan ang pagkuha ng data sa FD ni Keisuke dahil walang pakialam si Shinji sa kahit anong data tungkol sa 86 ni Takumi. Habang nag-eensayo, pinanood ni Ryuji Ikeda at Omiya ang pagdaan ng Project D. Inihalin tulad ni Ikeda ang bagsik at fighting spirit ni Keisuke kay Omiya, habang sinabi naman ni Omiya na si Takumi ay isang driver na patuloy na lumalakas pagkatapos ng bawat karera. Sa tingin ni Omiya, 20% lang ang tsansa ng Project D na manalo laban sa Sidewinder. Bumalik si Keisuke sa Daikansen observation deck at sinabi kay Reyesok na may mga spotter ang Sidewinder na kumukuha ng kanilang oras, pero sinabihan siya ni Reyesok na huwag nang mag-aksaya ng oras sa mga panlilinlang at mag-focus sa ensayo. Nagulat naman si Fumihiro nang sabihin ni Takumi na napansin niya ang mga taong may stopwatch pero tila hindi naman pinipindot ang mga ito tuwing dadaan siya. Sa Lake Ashi naman, nagkita sina Mako Sato at Seiyuki kung saan inamin ni Mako na kilala ang Project D sa mundo ng professional racing, at kung matatalo nila ang Sidewinder na pinatatakbo ng mga profesional, tiyak na magkakagulo ang buong motorsport scene.
Sa cabin, nagising si Fumihiro at nagulat na maagang gising si Reyesok para magtrabaho sa katahimikan. Ipinagluto niya ito ng pasta habang nagkwento si Reyesok tungkol sa strategist ng kalaban na si Kubo, na isang dating rally racer bago nagtayo ng sariling shop ng mga aftermarket na pyesa. Samantala, sa kanilang bahay, nagmamakaawa si Shinji sa kanyang ina na tawagan si Go para ikansela ang kanyang karera dahil hindi niya maintindihan kung bakit nag-e-enjoy ang mga tao sa karera, pero pinilit siya ng kanyang ina na kailangan niyang sumipot. Alas 6:30 ng gabi, naiirite si Go Hojo sa pagiging malapit ng magkapatid na Takahashi. Nilapitan siya ni Kubo at sinabing ang kanyang NSX ay nakatanggap ng perpektong upgrade base sa nakuhang data sa FD ni Keisuke. Ayon sa kalkulasyon, kung magkapantay ang galing nila, may 15 segundong bentahe ang NSX sa kalsada. Buong yabang na humarurot si Go gamit ang kanyang NSX habang umaasa si Kubo na hindi ito magpapadala sa emosyon dahil nakasalalay dito ang kanyang bonus. Paglampas ng NSX at ng FD ni Go at Keisuke sa pwesto ng Speedstars, ramdam ng lahat ang bigat ng laban. Sa kabilang banda, nag-aalala si Kubo dahil hindi pa sumisipot si Shinji kaya naghanda na sila ng kapalit na driver sa huling sandali. Sa taas ng bundok, tinanong ni Ikeda si Rin kung anong payo ang ibinigay nito kay Go. Sinabi ni Rin na hinayaan lang niya itong makipagkarera ng walang dalang galit o pride dahil doon na nanalo ang Project D. Nakikipagkarera sila ng may saya sa puso habang ang kanilang mga kalaban ay nilalamon ng sariling yabang. 3, 2, 1, go! Sa pagsisimula ng uphill battle, unang humataw si Go Hojo sa unahan gamit ang kanyang NSX habang si Keisuke naman ay determinadong nakadikit sa kanyang likod. Mula sa Daikansen Observation Deck, pinapanood ni Rin Hojo at Ryuji Ikeda ang karera habang pinag-uusapan ang kahalagahan ng pagkawala ng mga negatibong emosyon ni Go, na siyang dahilan kung bakit personal na sumipot si Rin para suportahan ang kapatid. Sa kabilang bahagi ng bundok, ipinaliwanag ni Satoshi Omiya kay Kobayakawa na ang magkapatid na Hojo ay kilalang kilala bilang mga pambihirang driver sa Twin Ring Motegi sa Tochigi. Idiniin niya na malaki ang pagkakahawig ng magkapatid na Takahashi sa magkapatid na Hojo, kung saan ang kuya ang kalmado at strategist, habang ang bunsong kapatid naman ang emosyonal at mainit ang ulo sa karera. Patuloy ang bakbakan sa kalsada, at walang senyales ng pagbagal si Keisuke habang patuloy na nagbibigay ng matinding pressure sa likod ni Go. Habang nangyayari ito, abala si AJ Kubo at ang kanyang katulong sa pag-analisa sa takbo ng NSX at sa mga bentahe nito sa kurbada, habang sina Reyesok at Matsumoto naman ay seryosong pinag-uusapan ang tindi ng ginagawang pag-atake ni Keisuke pati na ang mga katangian ng sasakyan ng kalaban. Sa gilid ng kalsada, napansin ni Mako Sato at Seyuki ang misteryosong driver na si Shinji na tahimik lang na naghihintay sa gilid ng mga manunood, at nagkaroon sila ng maikling kwentuhan habang mabilis na lumagpas sa harap nila ang humaharurot na NSX at FD. Sa huling bahagi ng unang round, nagpakawala ng matinding buwelo si Go para lumayo, pero hinabol siya ni Keisuke gamit ang selyadong lakas mula sa kanyang ginawang accelerator training sa bundok ng Akagi, isang bagay na pinag-usapan ni Reyesok at Fumihiro sa pit lane. Namangha ang mga miyembro ng Team Kitigire sa bangis ng takbo ng NSX, habang napagtanto naman ng buong Project D at ni Kubo na nagkamali ang strategist ng kalaban sa pagkalkula sa totoong potensyal at limitasyon ni Keisuke. Dahil hindi matanggal ni Go ang nakadikit na FD, natapos ang unang round na naging sanhi ng kanyang pagkairita, kaya opisyal na pumasok ang laban sa ikalawang round. Para sa ikalawang round, nagpalit ng pwesto ang dalawa at si Keisuke naman ang nanguna sa panimulang linya. Bago pa man magsimula ang ikalawang round, tinanong ni Fumihiro si Keisuke kung handa na ba ito para sa susunod na tapatan. Sumagot si Keisuke na handa siya kahit anong oras at ibubuhos na niya ang lahat sa round na ito. Sa hudyat ng panimulang signal, mabilis na humarurot si Keisuke at ibinigay ang 100% lakas dahil alam niyang kapag umabot pa ang laban sa ikatlong round ay tiyak na matatalo na siya. Sa kabilang bahagi ng kurbada, pinag-uusapan ng Akina Speedstars ang matinding laban kung saan dehado sa lahat ng aspeto si Keisuke, ngunit nananatili pa rin ang tiwala nila na kaya nitong iwanan ang NSX ni Go Hojo. Paglampas ng dalawang sasakyan sa pwesto ng Speedstars, napahanga sila sa bilis ng takbo na inihalin tulad pa ni Kenji sa isang mabilis na cannonball. Napansin naman ni Go Hojo na bahagyang binabawasan ni Keisuke ang puwersa ng kanyang FD para mag-ipon ng lakas sa pag-atake, ngunit nananatili pa rin itong napakabilis. Humanga si Go sa perpektong pagdiskarte ni Keisuke sa bawat kurbada at napansin ang kakaibang rhythm nito, na nagdulot ng tanong sa kanyang isip kung mas magaling ba si Keisuke kaysa sa strategist ng kalaban na si Kubo. Habang nagpapatuloy ang laban, naalala ni Go Hojo ang mga payo ng kanyang kuya noong nagbabalik tanaw siya sa kanilang karera sa circuit racing, kung saan ang gabay ng nakatatandang kapatid ang palaging nagpapaunlad sa kanyang galing.
Balik sa kasalukuyang karera, pilit na nag-iisip si Gon ng paraan kung paano tatalunan ang mas malakas na kalaban. Habang nag-uusap naman sina Shinji, Mako, at Sayuki sa gilid, biglang dumaan ang dalawang sasakyan sa napakabilis at napakalinis na paraan. Dahil sa tindi ng ipinamalas na galing ng dalawa, hindi napigilan ni Mako ang magpahid ng luha, na siyang nagtulak kay Shinji na magpahayag na gusto niya ring mapahanga si Mako gamit ang sarili niyang pagmamaneho. Paglampas sa kurbadang iyon, pumasok ang dalawang sasakyan sa isang diretso ng kalsada kung saan gagamitin na ni Keisuke ang inipon niyang lakas para simulan ang tunay na bakbakan. Pinakawalan ni Keisuke ang kanyang huling sprint sa eksaktong pwesto kung saan bomb attack si Go noong unang round. Dahil nahulaan na ni Go ang planong ito, agad siyang nakadikit para humabol. Ginamit na lahat ng natutunan ni Keisuke simula noong nasa Red Suns pa lamang siya. Sa tindi ng kanilang acceleration, hindi makapaniwala ang mga manunood dahil ang tunog ng mga sasakyan ay tila humihiwa sa hangin. Napansin naman ni Kubo na nagbago ng radikal ang oras sa bawat serye ng kalsada, at inaming hindi niya gustong umabot si Go sa punto na mapipilitang habulin ang sagad na limitasyon ng Project D. Nag-aalala rin ang mga miyembro ng Team Ketigire dahil ang ganoong katinding bilis ay napakadelikado na sa isang pampublikong kalsada. Sa gitna ng laban, napansin ni Go na labis na napudpad ang kanyang mga gulong sa harap na nagdulot ng masamang handle sa mga kurbada. Sa pilit na paghahabol para mabawi ang distansya, tuluyan nang nawalan ng traction ang mga gulong sa likod ng NSX dahilan para mawalan ito ng kontrol at umikot sa gitna ng kalsada, habang tuluyan namang iniwan ni Keisuke ang usok patungo sa huling linya. Matapos ang insidente, ibinunyag ni Shinji kina Mako at Sayuki na siya ang huling makakalaban ni Takumi bago ito patakbong nagtungo sa panimulang linya. Sa huling bahagi, makikita ang FD ni Keisuke na nasa full throttle sa diretso ng kalsada patungo sa huling tagumpay ng kanyang street racing career bago ang kanyang pag-akyat bilang isang ganap na professional driver. Sa huling sandali, ipinakita ang simula ng tapatan nina Shinji at Takumi, na magpapatuloy sa final stage at siyang nagmamarka sa opisyal na pagtatapos ng ikalimang season.